Etong pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan, konektado po ito sa itinawag po sa akin kagabi. Bago po natin ito basahin, hayaan nyo pong ikwento ko po muna sa inyo, mga kababayan, kung paano po at kung ano ang ikiniwento o itinawag po sa akin kagabi ng aking kaibigang butike sa Kisame. Aba, nagparamdam na naman, mga kababayan, yung kaibigan nating butike. Di ba gayang butike, laging nasa Kisame po, mga kababayan? Nakadungaw sa kung sino ang mga tao sa baba at kung ano ang mga nagagawa o ginagawa ng mga nakikita niya. Sa madaling salita, tagapagmasid. Ika nga, mga kababayan, di po ba? Ganito po ang kwento sa akin. Pagkakatawag niya sa akin kagabi, mga alas 11 o hanggang alas 12:30 yata kami nag-usap. Medyo matagal-tagal kasi marami siyang ikiniwento, mga kababayan. Una niyang kiniwento, Diyos, akala ko chismis lang No? Nagulat ho ako, mga kababayan. Pagkagising ko, nitong umaga lang, kuha kaagad ako ng telepono ko. Yung itinawag niya sa akin kagabi, mga kababayan, eto na ang magaganap sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan, dahil sa kababaan po ng kanyang mga ratings. Approval ratings man o trust ratings, bagsak. Kaya eto ho ang naisipan nila. Pero bago ko po ito basahin, hayaan yung ikwento ko po muna sa inyo. Yung tawag sa akin kagabi ng kaibigan kong butiki. Kung tawagin ko, mga kababayan, para maitago po natin ang kanyang personalidad. Okay, ganito. Unang kwento niya po, sabi niya sa akin, PL, may kikwento ako sa'yo. Sabi ko, chismis kaya ito o totoo ito? Di pinakinggan ko lang. Bilang respeto ba, mga kababayan, no? Kapag meron tayong kausap, pakikinggan natin at syempre, i-absorb ho natin yung mga sinasabi niya. Nga naman, kung sakasakaling magkatotoo, maaalala natin na, teka, ito yung sinabi sa akin nagkatotoo. So, lehitimo magbigay ng informasyon yung tao na yon. At hindi lang isang beses na nangyari yan. Maraming beses po na ikiniwento niya sa akin, nangyayari. Yun nga lang, nakakalimutan kong sabihin sa inyo. Kaya ngayon, hindi ko hahayaan na palagpasin ko yung mga sinabi niya. Sasabihin ko po sa inyo lahat, mga kababayan. Una, magkakaroon di umano, mga kababayan, ng revamp o pagsasaayos sa gabinete ni Bongbong Marcos dahil sa kahihiyan kung maituturing, mga kababayan. Dahil nga sa napakababa po na kanyang trust ratings, performance ratings o approval ratings man yan, iaayos niya di umano itong kanyang mga gabinete. Okay, una, magkakaroon daw, mga kababayan, ng revamp. Okay. Pangalawa, meron na namang magre-resign, mga kababayan. Wala siyang sinabi na saang ahensya magkakaroon ng mass resignation pati, mga kababayan. Naku po. Sa bagay, 1, 2, 3, maituturing na pong mass resignation yan. Di ho ba? Basta, meron na naman pong lalayas na mga gabinete sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Di umano, mga kababayan. Ayon po yan sa itinawag nga sa akin. Mga bagay na yan,
antay-antayin po natin kung kailan yan mangyayari. Basta etong buwan o sa mga susunod na buwan, o sa madaling salita, para madali tayo, bago siya magsona. Ayan, medyo matagal-tagal pa ho, mga kababayan. Yun yung pangalawa, meron na namang magre-resign. Simula ngayon magbilang tayo, simula ngayon hanggang bago magsona, magkakaroon di umano ng mass resignation. Okay, at ang pangatlo, mga kababayan, ito, parang natawa ako na teka, chismis ba to o totoo? Pero posibleng mangyari ho, mga kababayan. Bakit? Ang pangatlo kasi sinabi niya sa akin, meron daw matetegi. Lilinawin ko Wala akong binanggit na pangalan kung sino ang matetegi. Pero sa inyo pong pagkakaalam, mga kababayan, sino ho ba ang mga napapabalita na di umano humihina na ang kalusugan at hindi na nakikita sa ngayon, hinahanap ng ating mga kababayan? Kayo lang po ang nakakakilala at nakakaalam, mga kababayan. Babasahin ko na lang sa comment section kung sino yung pangalan na yan na i-comment ninyo na ayon nga po sa tumawag sa akin, meron daw matetegi. Sa bagay, mga kababayan, meron ngang napakalakas, wala namang sakit, o nagulat tayo, namatay si ganito, yung kapitbahay nating chismoso, yung chismosa, o di ba? Ay yung pa kayang taong mahina na ang kalusugan, abay natural, merong malaking posibilidad na maaaring siya ay mategi. Pero lilinawin ko, wala akong binabanggit na pangalan At higit sa lahat, hindi ko ipinapanalangin sa kanya na mategi sila. Katulad ni Cara David na sinabi niyang, sana mamatay na lahat ng mga kurap. Ako, hindi bawal. Sa amin yun, sa Islam, bawal yon. Kasi haram yan haram. Yan, mga kababayan. Okay? Hindi ko ipinapanalangin na mategi na siya, pero si Allah lang ang nakakaalam. Yang tatlo na yan, mga kababayan, ang itinawag po sa akin kagabi. Okay? Etong pag-uusapan po natin ngayon, tugma dito sa lahat, halos tugma talaga Hindi ko masasabing sa isa o sa pangatlo lang, hindi Tugma lahat talaga Pero sa ngayon, etong una muna, mga kababayan, ang pag-uusapan natin. Eto ho, ang sabi dito sa balita. Pasensya na, medyo humaba po yung intro natin. Kinakailangan po kasi nating simulan talaga, mga kababayan, para maunawaan po natin itong mga pag-uusapan natin ngayon. Okay? Eto. Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan dahil sa mababang ratings. Di ba? Umabot na sa sukdulan. Kumbaga, natataranta na siya. Kumbaga, nagkaroon na siya ng pangamba sa kanyang napakababang ratings, mga kababayan. Kaya ngayon, gagawa na sila ng hakbang. Ayan, Eto, hakbang na pangbangag po ito. Pangbangag. Bakit? Malalaman nyo. Eto na. Naghahanda na umano sa isang malawakang cabinet revamp si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbagsak ng ratings nito, mga kababayan. Ano daw? Cabinet revamp, mga kababayan. Pagsasaayos. So, iaayos niya yung kanyang mga gabinete. Yung mga gabineteng tamad,
yung mga gabineteng nakikita niyang walang ginagawa, kundi pakuya-kuyakoy lang, walang trabaho, no? Ililipat niya ng pwesto. Hindi lang ililipat, baka meron matatanggal, may papalitan, maaaring ganon. Isa po ito sa itinawag sa akin kagabi. Nagulat po ako, pagising ko ng umaga lang, nagkatotoo na. Dahil sa pagbagsak ng ratings ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na-alarma siya ngayon. Aba, teka, magre-revamp tayo. Ayusin natin ito. Kasi pababa ng pababa yung rating natin, nakakahiya na. O, ito pa. Ayon sa ulat ng politiko, siyam na ahensya ng gobyerno ang sinisilip ngayon ni Marcos bilang parte ng kanyang plano na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Tugma talaga, mga kababayan. Ang sinabi sa akin kagabi, siyam din po. Siyam. Dito, siyam din po, mga kababayan. Eto, aminado ako, mga kababayan. Hindi ko po ito gawa-gawa, ha? Yung sinasabing, kagabi may tumawag sa akin. Hindi po, totoo, lihiti mo talaga. Talagang may tumawag sa akin, mga kababayan. Nariyan po si Dabawinyo PH, nakikinig po sa usapan namin. Bagay, wala namang problema kasi kadugtong na bituka namin yun ni Dabawinyo eh. Kahit ano marinig niya, hindi yan makakalabas kasi hindi man nagbablog yun. Puro lang yun live sa cover. Tapulan ba?